show sa kanta, dapat ba doon libre na kasi nga nakaka-libre sa promo ng kanta or dapat magbayad ng TV show sa paggamit ng kanta ng isang artist? I think it's best of both worlds, no? Na ang composer ang composer niyan magkakaroon ng royalty. Syempre magiging sikat din siya dahil sa teleserye. Pero kung ang benefit din ng TV, syempre magagamit nila yung the right song para sa programa. Kasi yung sa mga live show, yung mga TikTok, yung mga songs, syempre iba may save lang. Opo. Tapos hindi nila magamit yung kanta yung sa TikTok kasi nga dahil may royalties yung artist. Opo. So dapat ba, yun nga, Well, it's a give and take eh. Minsan kasi a song, sisikat talaga ang song kung may exposure. Maririnig ng tao at magugustuhan. Kasi para sa akin talaga, music industry is a give and take industry. For you to prosper, for you to be successful din, may dapat tulong ng ibang tao. Parang no one is an island. Ikaw, yung mga kanta mo, pag narinig mo sa TikTok, yung gusto ko nang bumitaw, pag narinig mo siya, ano nararamdaman mo? Alam mo, sobrang proud ako. Sobrang proud ako na marinig ko, parang storya ng buhay ko din to Parang makikita ko na ang dami palang nakaka-relate. Hindi lang pala ako nagmag-isa. Mentally, nakakatulong sa akin. Pero syempre, yung kanta mo nagkaroon ng ibang Yes. rendition. Uh-huh. Mas kumapit sa iba, compare nyo sa naging yung pinasikat mo. Anong pakiramdam mo sa ibang... Kahit na kumapit sa ibang singer yung song, actually, sobrang nagpapasalamat ako. Kasi, sumikat yung kanta. Siya hindi yung parang, bakit kinanta ng iba? Ako bilang isang hindi lang singer, bilang isang composer. Sobrang happy ako na marinig yung kanta. Pero ikaw kayo sila nagsulat? Isa ako sa magsulat. Kami ni Sir Jonathan Manalo. And then it's written sa journal ko in English. And then it's translated in Tagalog. Pero okay kayo siya rin ni Morissette? Of course! Of course! parang kinukompetensya kayo. Baby ko yan dati sa Little Big Star sa Cebu. Bilang isang Cebuano, of course, suportahan ko. Kahit sino pa yung magsa-start dyan. Kahit ano pa, suportahan ko talaga. May reaction mo lang kasi syempre yung mga fans ko, na pinag-usapon kayo. Yung reaction na yon ang reaction ko talaga na nag-aaway yung mga fans. Ayoko, naging sad ako. In a way na parang, sana hindi kami pinag-aaway or sana kasi pareho lang kami ng goal to make this song popular and to express this song talaga. Alam mo, anybody can sing that. Anybody can sing this song. Wala pa kayong plano ni Ima na gawin yun para naman after ng Morissette at legend version, Ima and naman? Uy, abangan nyo! I can see your voice. Kami ni Ate Ima. Yes, kayo. Yes. Posible yung kantahin. Aha. Yes. Aware ka sa mga baguhang singers? May awareness ka pa? Oh, yes. Ang masasabi ko lang, music really evolved in many ways. Naging mainstream siya. Nakita ko rin yung mga bagong singers na ang gagaling. Dahil ba to sa karaoke? Dahil ba sa YouTube to? So, alam mo yung nakaka-happy. Kasi nakita ko yung sarili ko sa mga baguhan din, restart. I gave advice also sa mga bagong singers din ngayon. Kahit na sabi niya, ate, ano bang sikreto mo? Ito yung sikreto ko, ganito. Sinasabi ko sa kanila, just be yourself. Bilang isang season singer, sino yung mga baguhan na na-impress ka? Na-impress ako. Siyempre, dati pa talaga to. Si Ella's really good. Oo, tsaka ito yung batang, alam mo bang, hindi ko sinabihan na manood ka. Sabi niya, ate, nandito ako in front of you dun sa concert ko dati sa Miss Museum. Nakita ko yung suporta. Walang halong edges. Pag minsan nag-aasap kami, yan pa nagbe-video sa akin. Alam mo, Ella's really very good. Ano pakiramdam kapag yung mga baguhang singer yun, ikaw yung sinasabing iniidolo nila? Uy, alam mo, minsan parang happy ako kasi pag nasabihin, uy, si Ate Sherry, namimit. I like it. Especially pag isang baguhan na ina-approach talaga. Yes, syempre, I'm one of the seniorities na talaga ngayon. Sabihin nila, hi Ate Sherry. Alam mo yung happy ako, lalo kilala pa rin nila ako. Nandyan pa rin yung respeto. I like it. Sherry, dito kasi sa
Philippines, mas na-appreciate yung mga singers na biritera, di ba? But there are some people na hindi nila masyadong gusto yung mga birit, na parang sinasabi nila puro sigaw lang. How do you react to that? Well, music is a matter of preference. Kumbaga, parang sa mata din yan. Kung maganda siya sa'yo at iba hindi siya maganda, parang sa music din, hindi maganda sa tunog nila, well, ano talaga, respetuhin natin. It's a matter of like, well, it's your own choice. Hindi ka ba na-hurt kapag may mga naririnig kang ganong comments na puro sigaw lang daw? O sigaw? Well, wala naman for me ha, walang kumakantang sumisigaw. It's about the melody and the musicality of the song. So kung kailangan, kumbaga, ito yung pinag-usapan namin, there's really what we call the purposeful beat it. You beat it, it's not shouting. You beat it because there's a purpose of why you're doing it. And as a magaling na singer, ano yung most challenging song para sa'yo na nahirapan ka talagang kantahin? Hanggang ngayon nahihirapan ka pa rin. Ay, para sa akin talaga yung mga kantang Mariah Carey talaga. Yung mga pabulong-bulong, wala akong ganyan eh. Tsaka yung whistle, wala akong ganyan. So, well, hanggang dyan lang ako. Baka hindi. Ay, tinay ko, di ko talaga kaya. Maski sa mga TV shows dati sa asin. Oh, hindi talaga. Wala sa register ng boses ko. Pero hindi ka nakapil ng mga insecurities because of that dahil hindi mo nagagawa yung ginagawa ng music. Hindi, kasi I have my own identity. Kumbaga, binigay ko na lang yung sa positive side na, ay ganito ako, at least wala akong ginagaya. Ganito. And then, ang insecurities ko lang talaga dati yung height ko. Pero dahil sa heels na yan, okay na ako. Since all out naman ito, kung okay lang na matanong ka, kasi before parang na-issue ka din about dun sa isang parang producer din na naghahabol sa iyo at kiniklaim na Ayoko na siyang pag-usapan. Pero well, it's not true. Kumbaga, ano lang yung parte lang yun ng mga, alam mo na, maraming maninira talaga sa'yo. So, pero never nagkaroon ng relationship at of all. course not. no, napaka-closeted kong tao din talaga. So ngayon hindi na siya naghahabol sa iyo. Hindi, wala na po talaga. Wala ever since. Wala yun. Kumbaga, di ba parang may issue ngayon ganyan. Pero wala. Kasi the truth prevails. Kahit ano. And kanina nga inamin mo din naman na ano ka, di ba? Yung lipstick lesbian. Pero bago dumating si Mel sa buhay mo, na in love ka din ba sa isang girl? Siyempre, nung kabataan ko, nung mga teenager ako, pero siyempre, ang hirap. Lumaki akong laging kasama yung madre. Alam mo yun, hindi bilang a Catholic, bilang parte ng Catholic congregation, kasama ng Catholic school, ang hirap lumantan. Kasi syempre, you value everything na dapat, feeling mo dapat. Pero nung na-realize ko, wala naman ako inapakang tao. Wala naman, alam ko naman hindi ako makakasakit. Kung tanggap ako ng pamilya ko, kahit na Diyos lang ang pwedeng mag-judge sa akin. Janine, ano na lang naging effect ng pag-come out sa career mo? Alam mo, mas naging masaya ako. Kasi di ko naman kailangang maging mukhang lalaki. Ito yung preference ko lang. Na mas happy ako, mas hindi ako, hindi, napaka-blunt, hindi ganon. Pero naging mas masaya at nag-humble ako. Sobrang humble. Pero nakatanggap yung iba ng mga negative bash because of Oo naman. Minsan hindi ko talaga maiwasan na makapagbasa ng any comment na masama. Alam mo yung masasaktan ka bilang tao, di ba? Pero regarding my gender, regarding sa ganito, porket ganito, I said, well, it's their opinion. Kung happy silang siraan ng isang tao, okay, go! ano yung pinakamatinding bash na nabasa mo na hindi mo talaga matindi? Dati, yung sinabihan ako, mamatay daw ako. Alam mo kasi nung naglantad na ako about thyroid cancer, sinabi pa lang, ba't hindi na lang siya namatay? Alam mo yung ganun? Ang sakit noon. Kasi gusto ko nga mabuhay eh. Pero, well, ang mga tao kasi pag walang alam, delikado yan. Little knowledge is so dangerous. Pero about this, yung pag-out na, Paglalabas, ay siya matindi. Pupunta ka sa ganito. You go to hell. Kasi ka. Diba? Ganito. Well, sinabi ko, nilangtad ko na, hindi ako nagsagot. Kasi I don't comment. Kasi alam mo na, well, people have
the right to say something. Kung masaya sila dyan, go. Pero, it's not good. Kumbaga, if I advise people, sabihin ko lang kung if I can, if you don't have something good to say, don't say it. Especially kasi we don't know kung anong isa-struggle ng isang tao. Kung weak ako that time, kung time pa ng sobrang depressed ako, I can just let go. Siya rin yung nag-hold back sa'yo to come out nung time ng kabataan. Ano yung nag-trigger sa'yo na not because of the career ba? Or paano? Pamilya ko. Mga 14 years old pa ako. Catholicism also. Being a Catholic kid. As a school. Ilang taon ka nung una mong na-feel na Na ano? 14 ako. Weird. Kasi gusto ko lang makasama yung kung sino yung magaganda doon. Pero syempre ako kumakanta ko sa school. Then, hindi pa masyadong open that time. 90s. Hindi pa masyadong open. Ay, hindi pa ganun nag-ano. Oo. Syempre, ang makikita doon yung mga trans lang, makikita. Pero yung being lesbiana, hindi masyado. Although meron. Kanina siya rin na-mention yun na parang wala kayong balak magpakasal. Is it because married ka pa? Wala kang balak magpakasal? Hindi. Kasi yun yung pinapromise ko kay Sweetie. Hanggat buhay si daddy niya, huwag mo nang pakasal. Yan yung respeto. Siyempre, respeto ko rin kay Tito Earl. Kasi kung gaano siya respeto sa gusto ko at hinayaan niya ako, although masakit yan pero sinuportahan niya ako. Pwede ba? Tanong ka rin, speaking of sweet, kasi isa rin sa mga napag-usapan. Yes. Paano mo na-handle yun? Ano nagsabi siya sa'yo? Yung nagsabi siya bilang isang part ng LGBT, well, she told me when she was only 12 years old. She changed her name to Levi. Sabi ko, hinayaan namin, magdamit siyang lalaki, nagputol ng buhok, hinayaan. So after that stage, nagka-girlfriend siya, ganito, sinuportahan lang talaga namin. Hanggat sa niya-realize na, Mami, I'll go back to being, pretty girl. So, ginana until now, nagka-boyfriend siya. So, sabi naman niya, fluid lang siya. Kahit sinong nagmamahal daw sa kanya, babae man o lalaki, tanggap niya. Ha? Matagal alam ni Sweetie? Hindi, bago lang din. Sinasabi ko lang din sa kanya na parang, ganito ako. Nakita mo ba na normal? No. Asa nalaman? Siyempre, nalata, bilang dati pa. Lately lang yan. Tagal-tagal na din. So, rin yung daughter mo? She just turned 20 years old. She's an adult now. Paano yung naging usapan niyo? Nag-usap kami na sinabi ko, I'm not really straight. And then she said, I knew it, Mami. Kasi party siya. So, kumbaga, it takes one to know one. So, ibig sabihin, Shireen, mas naunang Lantad. sa anak mo bago ikaw umamin sa kanya? Yes. Gustuhin ko man, nasabihin ko, ako din. Gustuhin ko man. Huy, ako parang barkada lang kami, huy, ako din. Pero pinigilan mo pa din. Kasi I'm a mom, ang hirap ba? Kumbaga, I will raise her na tanggap ko siya. Hindi ko din inisip na, tanggap din niya ako, ganun. Kasi pwedeng ganun siya, pero hindi niya tanggap yung nanay niya, ganun. Kailan nangyari yung sinabi mo sa kanya yung sexual preference mo talaga? Mga After niya sabihin sa'yo mga ilang years after nung nagka-thyroid cancer ako. Kasi parang gusto ko na talagang sabihin sa kanya siya lang, pinaka-open, nakaunang nakaalam. Pero hindi pa kayo ni Mel noon, yung time Hindi na yun? pa, matagal bago lang kami ni Mel eh. So nung time sinabi ko ganito, do you like girls, Mami? Of course I like girls. Pero syempre, then hindi pa alam ng daddy niya. So hanggang sa nag-open up ako sa kanilang dalawa talaga. Oo. Magkasama sila. Sabi ko, sweet, ako na, ready na ako. Sasabihin ko kay daddy. So ganito kami, parang kami naging barkada na rin. Na nag-open up siya sa akin.